something that I can be proud of kasi we're there. Ako nagpapasalamat ako na they were strict. Ibang klase ang pagka-hospitable ng Iba mga naman. Maranao. We were built strong kasi minsan napapansin ko sa generation ngayon. Sorry ha. I mean, konting number one out loud support. The tarpaulin. Ang tarpaulin culture po The namin. tarpaulin. The only recognized course Yes. ng matatanda is Isa rin sa sasabihin namin na something that we are not proud of but we understand. late invitation is not an invitation. Yes. Kumusta mga kakwentuhan? Ako si Ana. Kumusta mga kakwentuhan? Ako si Dato Kim at ito ang Kwentong Lahat na Lang. Ayan! Ayan! Welcome back! Ayan, no? So, Nakakatatlong episode na tayo. tatlong episode na, Ana. Who would have Grabe. thought? Who would have Diba? thought? So, siyempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers. Thank you very much po sa inyong patuloy na pagsuporta sa amin at sana mas dumami pa po ang inyong suporta at pagmamahal. Thank you very much. Thank you very much. Ayan. So, anong pag-uusapan natin ngayong araw na ito? Actually, before nung papunta kami dito, hindi namin masyadong kapapa kung ano yung pag-uusapan namin. Pero ginawa naman namin itong podcast para pag-usapan ang lahat na lang. Lahat na lang. Yes, Pero ang yun lahat nga, na lang. especially explaining kung sino tayo, kung Yes. ano tayo. Kasi yun naman yung pinaka main goal natin, na ipakilala sa ating mga kababayan kung sino tayo bilang Maranao, bilang Muslim na naninirahan dito sa Metro Manila. Oo, yes. Oo. So, ngayon, ang pag-uusapan natin ay ang Maranao Hospitality. Wow. Oo. So, di ba, alam naman natin lahat na we Filipinos, it's very unique within us na sobrang hospitable nating mga Pinoy. Pero lingid sa kalaman ng lahat, Ibang klase ang pagka-hospitable ng Iba mga naman. Maranao. ibang level. Grand. Grand level, di ba? So, yun yung pag-uusapan natin ngayon. Yes. Kung ano nga ba itong grand na sinasabi ano yung nila. grand na minimin namin na Oo, hospitality ng pero mga Maranao? Again, Ate we're not trying to discredit other culture, other tradition, or sinasabing nag-aangat ng sariling bangko. Pero it's just that we want to explain to you kung ano naman yung take ng mga Maranao sa pagiging hospitable nating mga Pinoy. Yes. So, let's start with yung term na mismo tayong mga Maranao is nakakalimutan na. Yes. Yung term na sinasabi nilang sunday o kasusundaya. So, may idea ka ba, Ate Ana, sa term na sunday or kasusundaya? Actually, to be honest, minsan ko lang yan naririnig. Yung kasusundayan na I don't even know the exact meaning of it. Meaning of it. Yes. So, ako kasi, I remember nung grade 6 graduation, yung lola ko, kasi eto ha, guys, for the information of everyone, ang Maranao kasi, pag may graduation or birthday or celebration, instead na kahon or box yung dalhin, cash. 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 We're talking about cash, Cash. diba? Hindi yan mga... So, nakalagay Photo yan album. sa sobre. Yes. Diba? Laging sobre. At mas gusto natin yan. At mas gusto natin yan. Kasi ang kuwan naman doon ng Maranao is, kaysa mag-isip pa sila kung ano yung gusto ng bata or ano yung gusto ng tao. Pera na lang. Para siyang siya na yung sa Chinese, bumili. ang pao ba yung tawag? Ampaw, o Oo. parang siya na lang yung bibili, Yes. parang ganun. At saka, I think siguro nga, dahil later on, we'll expound on it, na tayong mga Maranao, sobrang, dahil nga sa mahilig tayo ng pakikipagsalamuha sa ating mga relatives, sa dami ng event na pinupuntahan mo, hindi mo na maiisip na bibilhan Oo. ito ng regalo, bibilhan niya ng regalo. So, Yes. i-cash na lang Pera yan. na lang. At alam din nila na mas gugustuhin yun ng mga bata Ng nowadays. mga bata. Or yes. ng mga Ng gaya gumraduate. natin. Ng gaya Oo. natin. Cash. Kahit anong edad na. Nag-graduate sa law school. Mas gusto ko na cash na lang yung ibigay. Gcash pa nga eh. Cash is the love language of everybody. Yes. Diba? So, Magpaka-honest na tayo. true. So, going back, nung grade 6 ako, gumraduate ako ng elementary. So, lahat yan mga sobre. Yes. O sa likod ng sobre, nagtataka ko, sabi ko, bakit may pangalan? Oo, may pangalan. No, nandun yung pangalan kung sino nagbigay. Yes. From auntie ganito Oo. to Hakim. Yes. Alhamdulillah and congratulations, 'di ba? So tag dito, narinig ko yung mami ko na, yung lola ko na sumisigaw. Sorry, first my mom. My mama, sabi niya, Hakim, tandaan mo yung pangalan na nakalagay doon sa likod ng sobre at magkano.
So ko, ha? Bakit? Tapos ilista mo. Nailista mo yung pangalan at yung kwan. So sabi ko, ha, bakit? Tinanong ko yung lola ko, Mami, bakit kailangan may ganun? Sabi niya, Antama Sunday. Ha? Ha? Antama Sunday. Sabi ko, Mami, ano yung Sunday? Parang ang act is kasusundaya. Ibig sabihin, ibabalik mo kung ano yung ibinigay sa'yo. So kaya pala, pinapalista ng nanay ko yung pangalan na nagbigay at yung amount. Kasi like for example, kunyari ikaw. From Tita Ana to Hakim. Pwede pa Ate Ana. Kunyari pamangkin. Pamangkin. So pag yung si Tita Ana, gumraduate yung anak niya, kung magkano ibinigay niya, ibabalik. Parang sa di ba nangyayari din yan kapag may namatay? Tabang. Yung sa tabang. Later, punta naman tayo dyan. Dyan ko yan ko yan narinig. Yes, yung sinusulat daw. So ikaw, narinig mo yung yun. sa hindi ko lang lamay. nasunday. Ako naman, narinig ko naman sa graduation. Yun. So, gamit na gamit natin sa culture natin yung sunday. Exactly. And ang term na tawag dyan ng iba pang matanda is utang nga maylaw. Or hilaw na utang. Hindi siya actually parang bigay kasi... Dami ko talagang natututunan sa'yo, Kuya Hakim. so Ate Ana. So, yun nga. Okay, so parang, Tito Kim. Parang utang nga maylaw or hilaw na utang kasi ibinabalik. Pero later on, let's expound Sunday. na... New words, guys. Sunday. So, yun yung sa graduation, di ba? Or sa kanduri or celebrate any celebration. So, aside from that, yun, na-mention mo na. So, let's go on that. Tibaw. Ang tibaw is yung the act of going sa namatayan. Yes. Or makikilamay. Yun yung tawag natin. But we call it tibaw. Tas doon pumapasok. Actually, yung word na tabang is general. Sa lahat ng bagay, whether namatayan, na ospital, or you just want to help. Tabang, from the word itself, tabang, na tulong. Yes. Kasi it's a Bisaya word. And then also used as sa Maranao, na we also use tabang as tulong. So, ganun din. So, narinig mo din pala na kung ano yung... Kung kunwari yung dumating yung family ni ganito, sabi, ay, piray ini tabang o mga taga ganito. Ilan yung binigay na tulong ng mga taga ganitong munisipyo or etong pamilya. Kasi nahihiya sila na kunwari may mamatay din. Or may tibaw din, may pupuntahan din sila na lamay. May hiya yan sila na maging konti yung mabigay nila compared doon sa unang binigay ng unang nagtabang. So kaya minsan, ang ginagawa nila, collect. Tas isahan yung bigay para malaki yung abot. So ganun sa atin kaimportante yung part ka ng journey nung tao. I think napag-usapan natin to sa ating episode last time. Na yung pahapyaw lang kung bakit nga yung matatanda is ayaw nila ng intertribe marriages. Kasi it's very hard to practice or to do your obligation as a Maranao kung yung mga pupuntahan mo is nasa ibang probinsya pa. So kasi nga tayo, mahilig tayo na we Maranaos, part tayo lagi ng every step of the way ng na journey ng pamilya natin. Starting from panganganak. Bental ka kasi, bental means bisita. Kasi nanganak. Akika. Sa bawat kanduri ng batang yan, nandun ka from kinder to college. To graduation, andyan ka. So, it's very hard na gampanan mo yung role mo kaya nga 'di ba sabi nga natin last time na it's one thing that we're not proud of but we understand. Yes. Kasi nga ang hirap nga naman talaga gawin ng obligasyon. Mahirap tanggalin sa tradisyon naming mga Maranao na magsunday. Yes. Kasi parang dumadaloy na yan sa dugo namin. It's part of our pagkatao na kailangan namin ibalik yung binigay sa amin. Kung hindi lang nga ibabalik so sobrahan pa. Note kung ano yung ginamit kong word, obligation. Yes. Ganun katindi. Ganun katindi sa atin. It's not a responsibility,
but an obligation. Grabe yung Obligado maratabat ka ng mga Maranao pagdating dyan. No? As in, So, binibigyan talaga yan ng halaga. ng halaga. Yes. Maratabat, later on let's expound that. Pero kung i-expound mo word for word, maratabat means sama ng loob. It can be used honor or as pride or as sama ng loob. Yes. So, later on, We can expand more. Malaki yun na, part ng pagkamaranaw namin. Yes, oo. So, tawag dito, ganun sa atin na part ng maratabat natin, ng honor natin, ng pride natin, to be there. Yes. To be present. Na hindi ka kailangan iobliga ng pamilya mo kasi mismo ikaw inuobliga mo yung sarili mo. Parang inborn na natin yan. You know why? Kasi ugali din nating Maranaw na pag hindi tayo sinipot, di din tayo sisipot. Tama? Yes. So kaya mo inuobliga yung sarili mo kasi natatakot ka na baka pag sa'yo na walang dumating. Oo, tama. And sino usually yung nakakaroon ng ganitong mga obligation? Yung mga married na. Yes. Oo. Usually yung mga single, sa ating mga single, medyo hindi siya masyado okay practiced. Pa. Hindi ka nga hinahanap ng pamilya, iniisip nila, single pa yan eh. Yes. Pero once na magkaasawa ka, no matter how young you are, may social pag may obligation. asawa ka na, may social obligation ka na. But if you are single, kahit gaano ka katanda, kahit gaano ka kayaman, nobody is obligating you. Wawa naman tayo, walang naghahanap sa atin. Pero expound natin sa kanila, bakit mas inuobliga yung may asawa? Kasi sila yung magkakaroon ng sila yung mauobliga din yung pamilya na puntahan ka kasi since may pamilya ka na, magkakaanak ka, magkakaroon ka ng mga events. So kaya ganun yung katindi may yung balai ka na. May balai ka na. Yan din, very big deal sa atin yung pagbabalae. Kaya nga di ba in Maranao, you are not just marrying the woman or the guy. Yes. You are also marrying The their clan. entire family. The clan The na nga. entire clan. Yes. And why are we using the word clan and not family? Kasi Diyos ko, sa isang clan, ilang pamilya yung nandyan. Tama. Ganon Ang kalaki dami. yung obligation, no? So, and then, let's expound naman din sa ospital. Diba? Sa ospital, ano yung unique na realize mo very unique sa atin sa pagbantal o pagbisita sa mga ospital? Usually, sobrang dami natin na nagvi-visit kapag pag pumupunta. Like, lagi na yan talaga sa mga hospital. Alam nila na Muslim yung na-hospital kasi sobrang daming visitor, sobrang daming bantay, napapagalitan na nga. Kasi, ma'am, may ano lang po, dalawa lang po yung pwede. Pero pwede, sa atin hindi. Hindi talaga pwede. Nagagawa ng paraan. Isa lang yun na ospital pero 10 yun natutulog doon sa loob ng room. Hindi talaga siya hindi siya joke. Diba? Yan yung mga nahihirapan yung mga hospital na i-control yung mga Pero kahit na gusto rin naman namin gawin na hindi kami pumunta, parang andun kasi yung obligation Yes. Na kailangan nandun ka. Saka pag narinig mo na, na hospital si ganito, pupunta ka. So, mag-aas kung may kailangan sila. Yes. So, yan yung napansin mo, yung dami natin. Oo. Ako naman, isa napansin ko is, yung tabang natin, aside from magdadala ka ng food, always kasama yung cash. Oo. Na aside na tumulong ka, kasi bakit ka magdadala ng food? Kasi alam mo maraming bisita. Yes. So, anong lagi mong food na dala? Red Ribbon, Goldilocks. Yung macarons, pa yung sarili tayong macarons. So, magdadala ka. At saka ito, makikita mo gaano ka-sensitive yung mga bisita mo. Magdadala sila mga soft drinks na nakakan. Mga kasi bottled pang-serve water. daw sa next Kasi na bibisita. alam nilang pang-serve. Ang sarap maging Maranao. Diba? Pag like ganyan, right now that we are talking about it. Kaya minsan sometimes, ako, pag na-hospital ako, hindi ako nagpapasabi. Mas mapapressure ka, kasi diba? mas mapapressure ka. Instead na magpagaling ka, nag-entertain ka nag-entertain ka ng bisita. Diba? Kaya yung mga ospital sa atin sa Mindanao, especially sa malapit sa Marawi, like Iligan and Cagayan, alam nila, pag bisita ang Maranao, pag na-ospital ang isang Maranao, grabe yung bisita. Yes. Grabe yung marami pupunta. Talaga. Kasi minsan pag nilihim mo pa na ospital, kapapagalitan ka pa ng pamilya mo. Like, remember nung ma-hospital ka, tapos sinabi mo sa akin, ate, na-hospital man ako na, Hakim, kailan kami hospital? Yung, parang,
Di ka man lang napuntahan, di ka pa makitukaw. Lalong ka. Oh, di ba? Mas magagalit ka, lalong ka. Lalong ka. Diba? Di pimikito ka. Mga ganun. Parang malaking kasalanan sa atin na hindi ka man lang naka-visit sa hospital. Mga ganun. Kasi parang konsensya mo yun. Parang bilang social obligation mo bilang Maranao na. At saka, actually guys, it's actually, parang part na rin yan siguro na sunan namin yan sa Islam. Isa rin yun sa nakuha namin. That's one of the teachings of our Prophet sallallahu alaihi wasallam. True na. To be there. Masyado nating dinibdib na sobrang kulang na lang. Sobra pa sa suna. Na sobra sa suna. Sabi nga ng mga matanda, palapas na kasorga. Lalagpasin mo ang heaven. Sa sobrang pagdamdam mo nung relihiyon at ng tradisyon mo. And tayo mas pinalawak at mas pinalalim pa. So, and then, next naman is, pag may bagong bahay. Diba? Housewarming. Housewarming. Yes. We call it in Maranao, semang. Semang. Pag may bagong bahay, pupunta ka. So, usually, grabe tayo magsemang. Usually, wala ng cash. Yes. Kasi hindi mo na kailangan. Ang dadalhin mo, food, at saka, appliances, furniture. Nung mag-separate ako ng house sa Marawi. Nung bumukod ka. Nung bumukod ako, nung mag-transfer ako ng bahay. Sa ano lang namin, sa katabi lang ng bahay namin. Ang inano talaga sa akin, ang mga smang talaga is, ang hiningi ko is, refrigerator? Hindi. Sofa. Sofa. Ganon, sa housewarming sa amin. Pwede kang humingi ng mag-demand. Lalo na kung close mo, mag-demand ka na, ay pwede bang ikaw na lang like, kunwari ikaw, may bago akong sabihin ko, Hakim, may bago akong bahay, dalhan mo naman ako ng TV. Pero yung sa mga super close mo na rin yan. Pero ang gagawin, minsan ginagawa natin, tumpok-tumpok. Oo. Magpapatlak. Patlak. Si Hakim nag-request ng bagong Samsung na refrigerator. O magkano ba yan? 100,000. 5K. 20 silang maghahati-hati. Hakim, kami na dyan. 20 kami dyan na. Diba? Yes. Yung sweetness ng... But hindi siya as in obligation sa... Parang nakakatuwa pa nga na may ambag ka sa home niya. Pagpupunta ka dun sa bahay na... diba? Sofia, masabir ka na, mga ganon. Ito yung binigay kong rep, no? Yes. Pag nakikita mong ginagamit pa nung tao, mas nakaka-touch ang sweet, pa. yes. Nakaka-touch. So, alam mo yung napansin ko din sa atin, kung sino pa yung mayayaman, sila yung mga gusto ng libre. Oo, kasi walang nagbibigay. Nagbibigay sa kanila siguro. May ganun na... Oo. Pero yung iba hinihingi lang tray. Ganun. Tray. Yun na lang yung or decoration na lang. Plato. Kami kasi, hindi naman ako mayaman. So, sofa po. Kailangan ko po ng sofa. So, yung mga mayayaman, ang gusto lang nila, decoration. Totoo. Yes. Kasi, tag dito, like, yun nga yung isang napansin ko na very unique sa atin na makash tayo, siguro, mahilig magpakain ang Maranao. Speaking of pakain, yes. Yun nga yung parang sinabi ko na we Pinoys talaga are known for our hospitality. Pero minsan nga si Maranao, grand. OA. Tag dito, good OA. Good OA. Good OA. Good OA. Tag dito, like for example, grand. kasi 'di ba we grew up in, although I was born here in Pasay, but I was raised in Marawi. So going back, nung nagkaroon na ako nung nag-college na tayo sa Cagayan, saka lang ako naka-experience na ma-invite ng mga non-Muslim friends. So what I noticed sa kanila or not generalizing, siguro may iba na na-adapt din yung kagaya natin, pero usually napapansin ko, in most Filipinos, their house is very sacred. Yes. Tapos tawag dito, karamihan nga ngayon pag may mga event nga sila, function na lang. Function na lang. Pero sa ating mga Maranao, mahilig tayo sa loob ng bahay. Yes. And number very open. One na napansin ko sa kanila is that very sacred sa kanila ang bedroom. Totoo. Hindi mo makikita ang itsura ng bedroom nila. Yes. Pero sa ating Maranao, ang unang-unang binubuksan ang bedroom. Yes, pwede ka pang makitulog. Even sa semang, unang ipapakita sa'yo, nga kwartuakan. Why? So, bakit ko napansin? Kasi sa kanila, pag may mga events sila or gatherings sila na they host it in their house, usually sa sala lang, sa kusina, or kung meron silang terrace, sa terrace nila, or sa veranda, or sa garden. Tayong Maranao,
tag dito, fun fact, hindi kasi marami yung mga may garden sa amin sa Marawi kasi karamihan naman ang mga bahay doon, lalo na sa loob ng ground zero, mga building. Building na. So, talaga pagpasok mo, bahay na agad. Mm-mm. Sa atin, ang una natin ginagawa, buksan ang bedroom. Lahat ng bedroom bukas. Oo. Ana, parang weird kung hindi nakabukas yung ibang bedroom, Ana, diba? sa kwarto mo na yung mga barkada mo, ha? Yes. Tapos, ito, yung kabilang kwarto naman, ha? Dito yung mga balai ko, ha? Mga in-laws ng kuya mo. O dito naman, o sa bedroom namin, yung ganun. So, pinag-usapan yung bed, saan to tapos, binili, tapos, mga ganun. ito pa yung napansin ko. Kasi, nagulat ako, nagkaroon na ako ng mga kaibigan dito sa Metro Manila. Every time, syempre, minsan pag close mo na, you get to go in their bedroom, Yes. diba? So, number 1 rule nila lagi, no outside clothes. Natatapak sa bed. Or uupo sa bed. Sabi ko, sa amin, pag may mga bisita, yung bed na yung upuan eh. Darating lahat. Kumpulan sa bed. Pero honestly, na-adapt ko yun. Na-adapt mo in a later time. Yes, in a later Pero when time. we were, me too, right now, pero yes, tama ka. Like, especially kapag, yan, pati yung mga tibaw, yung sabi namin. I think I can correct you in that. May paparealize ako sa'yo. Na-adapt mo yan simula nag-start ng pandemic. Kasi dahil sa virus. Uy, hindi. Kasi ako doon ko siya na-adapt na simulan until now na hindi ako hihiga sa kama ko nang hindi ako nakakapagbihis. Hindi ako nakapag-shower, hindi ako nakaligo. So before I lay on my bed, I make sure na nakaligo muna ako. Pero tama ka, hanggang ngayon, kapag may bisita ako sa Marawi, yung mga kaibigan ko, diretso yan sa kwarto. Minsan pa nga dun pa kami kumakain sa bed. Tapos yun nga, yung pangbahay na nila na ano. So meaning, na-adapt ko lang dito sa Manila. Pagdating sa Marawi, wala. Nung pre-pandemic na may nag-viral na video si Chris Aquino na kumakain sila ng mga anak niya sa bed. Tapos may nag-bash na it's a bad manner, you're teaching your kids. Sa akin sa Maranao, Hindi tayo makarelate doon. Wala pala tayong ano. Wala pala kaming manners. Wala pala kaming manners. Kumakain kami sa kama. Oo. Pero nagpapalit kasi kami ng bedsheet. No, siguro kasi going back sa tradisyon ng mga Maranao, before nagkaroon ng mga malalaki, malalaki talaga yung mga bahay ng mga Maranao noon pa kasi turugan itself, diba? Pero I think that right word is bago na modernize, ang mga Maranao naman walang kama. Oo. So, pagpasok mo sa turugan, tawag dito, parang yung buong turugan na, Turugan po is the traditional houses of Maranao during the royal houses actually. So, pag akyat mo sa mga turugan, wala siya actually yung mga bedroom. Walang separation. Isang buong studio type na napakalawak. Andun na yung sala, very open. Then paggabi, mako-convert siya into bedroom. Na maglalatag na lang, may mga kulambo na. Yes, kulambo. So, I think doon siguro nag-start na hindi nagmamatter kung kakain ka sa bed kasi sinauna noon yung mismong dining nila yun na yung bedroom nila. Mamayang gabi mako-convert. Open space ang Maranao. So walang division. Always the grand gesture. Yes. Now, let's go din sa wedding. Diba? Yung tabang, ang daming tabang sa amin. Mahilig magtabang ang Maranao. Dalawang klase kasi. Sa baba, kung lalaki ka, kung ikaw yung family ng guy, lahat ng tao magtatabang sa'yo. Pero pag ikaw naman yung family ng girl, lahat ng tao naghihingi sa'yo. Oo, yes. Kasi why? Ang tutulungan mo yung family ng guy kasi sila yung nag-provide ng pera. Then si babae naman yung feeling mo dahil siya yung kumita. Kumita talaga. Kukuha ka ng pangbili mo ng gown. Anong tawag natin dyan? Adat. Diba? Grabe, no? The number one. Adat. Takarkanan. Parang yun yung it's a Maranao term for parang ang hirap, wala kasi siyang proper. Hindi naman kindness. Wala siyang hindi mo siya ma-expound into one word na translation yung adat. Oo. Kasi minsan naghihingi ka ng adat kasi parang yun yung sign ng family as a respect din sa'yo. Kindness. Kasi dahil nakatulong ka sa pagpapalaki nung bride or may naging ambag ka sa buhay nung bride. Courtesy. Pero
I think Help us. No, Help us, guys. I think magigets nila yung meaning Oo. na Baka mas alam niyo yung right term. Oo, like for example, ako umattend kami ng batch. Kinasal yung friend naming babae. So after niyan, darating yung lalapit sa amin yung family yung mom ng batch namin na mag-abot ng 5K na Hakim, ito yung adat ng batch nyo. Laki naman kain kayo sa for the entire batch. Okay. Na yung Kala ko ikaw umattend, lang, hindi nung 5K, umattend. oo. 5K for the entire batch na magkape kayo or maglabas kayo or sa Cagayan de Oro pag doon yung Yes. Dear Manok Dear agad Manok. yung kuan namin, no? Dear Manok. Oo, shout out sa Dear Manok baka naman pag Baka nagkagayang naman, kami. Yan po ang aming number one inasal. Ever since the world Dear Manok began. po kami. So, 'di ba? So ganun yung level ng tawag dito. Tapos hindi lang yun kasi minsan sa atin mismo sa Maranao, sometimes presence alone is enough. Kasi meron namang hindi nakakapagbigay ng cash eh. Yes. We would like to reiterate this also na kami rin pong Maranao are sensitive. Yes, very. Alam namin, we are aware with the reality na hindi lahat kagaya mo ng status. Hindi lahat kagaya mo ng level. So, but sobrang nakakalambot ng puso na even yung mga kapamilya mo or relatives mo na medyo nahihirapan or let's say challenged sa buhay is nag-aabot pa rin ng tulong. Yes. Kahit na walang-wala na, Yes, oo. gagawan nila ng paraan na makapag-abot sila. Yes, pero kaya yun po yung hindi po Isusubo na lang, ibibigay pa. Ito po yung gusto din po naming ipaabot na hindi, I mean, kanina na-mention ko na si mama pinapalista sa akin yung Kung sino amount. nagbigay, oo. Yung sino nagbigay and then amount. Pero we don't judge. Oo, hindi yun yung reason kaya Hindi yun yung namin siya reason. sinusulat. Oo. We don't judge the amount. Oo. Pero ginajudge natin yung mayamang maliit nagbigay. Ang ginajudge natin yung mayayaman. Mayaman tapos ano. Magkano binigay ni Uncle Mayor mo? 1K? May sobra. Diba? Tapos, Kawawa yung mga mayors. ite-text mo pa yan. Lalo kung close mo yung tito mo na, tunuto, demarong. Namyaribot na, nagkamali ata yan. Diba? Nagkamali ata ng sobre. Yes. Ganun. Oo. Pero, for our relatives na who are challenged, hindi natin sila Parang mas ginajudge. nagugulat pa nga tayo na nagbigay eh. Yes, and then hindi porket, for example, when my mom died, Pastor Ganol. Inanila June, tag dito, when she passed away, so yung mga tabang, minsan nakikita ko si mami na pagbukas niya may nagbigay ng 200. Laki. And then pesos. Ay, akala ko 200K. Oo. 200 pesos na from alam namin na mga family na who just want to be there kasi yung mga tayo din kasing Maranao kahit wala tayo we give. Parang mas ugali natin yun na kahit wala kami hindi namin sa inyo ipaparamdam na absent kami. Tumutulong yan. Kung hindi man yan tumulong ng pera, tutulong yan ng gawa. Gawa, oo. Lahat ng kapamilya mo nandyan, ready sa kusina. Yes. Pag magluluto, mag-entertain ng bisita, magdadala ng mga snacks at tray tables sa mga bisita, andyan lahat yan. Andyan sila. And kahit third ng puso. cousin, relatives hanggang third cousin po ito. Hindi lang ito first cousin, second cousin, hanggang third cousin. Umaabot pa po kami ng 4th, 5th, and 6th degree. Makikita mo yan sa kusina, tumutulong. And para sa amin po yung 5th cousin na malapit. Malapit sa amin ang 5th cousin. So, balik sa first cousin. Actually, pagdating mo ng 4th cousin, balik ka ang sa first tratuhan, cousin. binabalik ka sa first cousin. Again, we're not judging sa monetary value, pero sometimes, para sa sunday namin yun. Parang it's just ako na, nagbigay si ganito. Oo. Pero balik din tayo sa maratabat. Na pag hindi ka dumating, ha? Oo, grabe talaga yan. Oo. Hindi din sila darating. Kailangan talaga may napakalaking reason ka. Grabe pa yan yung explanation ng absent sa lamay or sa housewarming or sa graduation. May explanation ka. Bakit hindi ka dumating? Kaya magsusorry ako sa pinsan kong ki Ash. Hindi ako dumating ng birthday ng anak niya. Good luck. Kahit anong explanation ko na hindi siya nagre-reply.
kasi naka-hurt tayo. Exactly, Parang ganyan oo. pala yung ano mo sa akin. Kaya kailangan, pwede naman na hindi ka dumating, pero dapat super valid yung reason mo. And then, Like, ba't di ka din kasi dumating? may dahilan ako. May dahilan po ako, oo. Kung ako yan, hindi rin kita. O see, guys. Pero totoo Totoo yun. yun. Like for example, Hakim and I are very close na. Sobrang tagal na. Tapos let's say, I have, let's say, ikakasal ako, tapos hindi ka dumating, good luck. Ay, yun yung, Oo. sobrang, wag nating i-level sa kasal kasi parang grabe, yun na yung highest level yun. Let's say, kanduri lang, simple na kanduri lang. Yes, kanduri diba? ko. Oo. Hindi So lang, pupunta ka sa pop-up hindi lang, ko ngayon. Oo naman, syempre naman, di ba? May event po ako, pero baka tapos na after nito. Tag dito, di ba yun nga yung parang kwan ko na tag dito. Ay, ito, baliktadin natin. Big deal kung hindi ako dumating. Pero big mas deal big din deal, pag hindi mo ko in-invite. Yes, mas big deal yun. Makikita ko na naglaon yun kayo. Tapos hindi ako sinali. May hugot. Oo. Tumrip kayo ng laon yun, hindi ako sinali. May housewarming tapos hindi ka na-invite. Yung makakakita ka sa Facebook na nag-akika yung anak niya, hindi ka invited. Ano yung mga pinsan na andito din. Ba't wala ka nung akika? Kaya, number 1 din na lagi nating linya. Kasi may ganito di ugali. Alam mo yung hindi minsan nananadya, pero may ugali yung maranaw na, kaya yung suwatay ko, nanuda ka sa kaon may life. Oo. Kinasal yung anak ni ganito na hindi kita nakita. Tapos gaganti ka ng, ano ka ba ko inimbitar? Yes. Bakit in-invite ba ako? Oo. Especially ngayon na ang invitation ngayon is nasa group chat na lang. Yes. Hanggang ngayon na-hurt pa rin yung mga hindi na i-invite personally. Kahit na sinabi na dun sa group chat na, ito, ikakasal yung anak ko or may housewarming kami. Ito na yung invitation ko po sa lahat-lahat. Gusto pa rin ng personal. Hindi namin kayo kayang isa-isahin, pero pag hindi mo pa rin yan na-invite, ma-hurt pa rin yan. That's because of our maratabat. True. Pero ikaw ba? Ma-hurt ka? Saan? Kung hindi ako na-invite? Pero kung nang-invite naman sa group chat. Ay, pag group chat, walang kaso sa akin. Diba? Considered na sa akin na nakasali ako sa invitation. Natin, sa diba? generation natin. Okay na yun sa atin. Kasi ako naintindihan ko din yung hindi natin ka-generation. Yes. Na yung invitation dati kasi is papel pa yan. Oo, tapos darating sa'yo. Big deal nga na marong spelling lang nga yung pangalan mo eh. Ha? Kailangan, at saka hindi yan. Big deal kompleto with the title. Yes, Sultan. Ha? So, doktora. Oo. To Mr. and Mrs. Ititiwai, attorney, ganito ganyan. Tapos dapat hindi mawala yung mga kama. Yes. Kama MBA, kama MPA, kama. Oo. Pag marong spelling lang yan, hindi ako atin dyan. Hindi naman ako yan. Oo. So, gets mo din, pag hindi nila nakuha personally yung invitation. Yes. Saka, laging may excuse na, hindi ko nakita yung invitation. Hindi sa akin dumating invitation. So, late na binigay. Yung invitation. Oo. Na-learn ko yan sa mga matatanda. Oo. Late invitation is not an invitation. Yes. Kasi isiningit ka lang. Yes. Afterthought ka lang. Oo. Naintindihan. Dati hindi ko yan maintindihan na parang big deal naman sa inyo yung ganyan. But then later on, na-realize ko, it makes sense. Afterthought lang pala Oo, ako. parang siningit nyo lang pala ako. Hindi pala ako kasama. Kaya pala yung sa mga elders natin, hindi na sila pupunta. Like, sa isang araw na yung wedding? Alam mo, feeling ko, dahil sa sobrang, kasi ako po yung 5 years or to 6 years bago ako nagkaroon ng kapatid. So, mas nanamnam ko yung nung bata ako na ako lang yung bata sa bahay, lahat matatanda. Kaya feeling ko siguro kaya ako napakamadamdamin. Kasi na-absorb ko lahat ng mga ganong klaseng understanding. Kaya minsan ang tawag sa akin sa batch namin, si Walkout King. Oo nga. Guys, kung alam nyo lang po, ang OA ni Hakim. Ay, grabe naman sa... Late ko lang na, hindi ko naman sinasadya na hindi siya ma-invite. Like, nandun na kami, sige, text natin si Hakim. Ganon na, ma-hurt yan. Hindi ako pupunta kasi late yung invitation. Bakit ngayon lang ako,
Hakim Tatarg. Pero dito sa Oo. Manila, naging normal na Naging siya. normal na. Naging Ang normal hirap, na. Kasi ang hirap sa, pagtagpuin sa ng ano bilis eh. ng oras, sa bilis ng oras dito sa Metro Mm-mm. Manila. Saka sometimes kasi, ang na-invite mo yung alam mong malapit sa'yo. Oo, like kunwari, may friend kami na taga Paranaque, tapos kami, lahat kami Yes, taga nasa QC. Na sobrang close namin yung taga Paranaque, Mas pero mag-aaway pa tayo. Asan bang halfway? oo, O meet saan bang halfway. halfway? Ng mga taga Las Piñas at ng taga Quezon City, asan nga ang halfway? Makati yung sinasabi nila, tapos kami, no, Green Green Hills. Hills. Green Hills yung halfway. Totoo. Oo. O sige, let's compromise. Mandaluyong. Wala namang mapuntahan sa Mandaluyong. Ay, Opus Mall, no? Ay, hindi. Ay, hindi rin? Hindi kasi tag dito, ang laki din kasi ng Manda na parang Oo. parang si Mega Mall, boundary Basta ng ako, boundary Mandaluyong at lagi, ng Green Pasig, Hills. 'di Bahala ba? kayo dyan. Middle mo lagi is Green Oo, Hills eh. always for me. 'Di Yun ba? lagi. So, Oo. tag dito, yun yung mga attributes nating mga San Juan Maranao talagang center for me. na it's something that I can be proud of. Yeah. Kasi we're there. Mm-mm. And because Hanggang of ngayon, that, nakuha natin yun. because of that, we're always there. Example, pag may namatay, kahit nasa Maynila ka, kung yung namatayan, yung namatay sa uuwi ka. Uuwi ka ng Mindanao. Guys, Magla-last flight. Ay, yung pinaka-recent na flight. guys, you have to understand, last minute booking is very expensive. Yes. For someone living in Metro Manila with a salary of 30,000 pesos, to buy a ticket of back and forth na 25,000. Sobrang ano. Ganun ka-big deal din sa kanila yung kaya sila uuwi. Bakit po kami nagla-last minute flight? Kasi po sa amin, kapag may namatay, on that day, Nililibing. kailangan siyang ilibing. Wala pong lamay sa amin. Merong lamay na pupunta ka sa ano, pero wala dyan yung patay. Nakalibing na po yung patay sa amin. Kasi usually naman talaga, ang essence naman talaga ng lamay is hindi naman para sa namatay. Para sa namatayan. family. Oo. Yes. Yun naman eh. Kasi parang hindi naman malalaman yan ng patay. Patay na siya. Pero yung family. Oo. Hindi na ako magsasalita. Mo. May narinig din akong ganyan na matatanda na, ante, miyawa pat, namatay yung ganito, ganyan. Mas wala siyang reaction. Kasi bakit walang reaction? Hindi din naman nagtibaw yung family niya nung namatay yung asawa niya eh. Yan yung isa rin sa sasabihin namin na something that we are not proud of but we understand. Kasama yan sa maratabat namin na kahit na namatay na minsan, pero not applicable naman sa lahat. Pero yung mga ano na, ate, de taon makasong, de siran makoma. Ano yung mga valid reason Na, bakit wala sa tibaw or May sa sakit. dually? Sorry, tibaw pala is the act of pagpunta sa lamay. Oo. Dually is yung lamay. Lamay itself. For me, ang pinaka-valid na reason sa akin is may sakit. May sakit, nasa ospital din. Out of the country. Especially yung marinig mo na, ay dumiya gumra. Nasa Gumra. Saudi. Oo. Or dumiya Hajj. Yes. Then usually, pagbalik nila din, Pupunta agad. Pupunta sa namatayan. Yes. Kahit natapos na yung 7 days. Oo. Pupunta yan. Pero guys, again, we're not invalidating yung mga hindi dumating. Baka magkakaroon tayo ng cause ng away. Meron Sometimes ako lang, basta may maratabat. may sometimes lang talaga, may mga bagay lang talaga na kasi hindi mo din alam lahat ng pinagdadaanan ng tao. Especially ngayon Kasi na... sa social media, again, social media is more on, tawag dito, aesthetic. Siyempre, papakita mo yung good side mo. Hindi mo naman pinapakita yung bad side mo. Pero hindi mo alam, may pinagdadaanan yung tao. Curated yung social media natin. So, ako, nasa point ako ngayon ng as much as I can understand, I will understand. Pero para po sa mga mahal ko, pag naglaon yun kayo at hindi niyo ako isinama. Grabe ang hugot mo. Grabe ang hugot mo. So, sakalin ako ni Amy at saka ni Tres. Grabe ang ano. Ba't nyo kasi hindi sinam? Naki. O, diba? Oo. Nagkaroon ako ng podcast para konsensyahin kayong mga barkada ko. Oo, naki. Ako naman, sa sobrang laging wala ako dito sa... Laging wala. Ako Gets ka na namin. Oo. Ako, sanay na sila. Parang ang
ang laging question sa akin is, nasa Pinas ka ba? Guys, bigyan ko lang kayo ng technique para maintindihan ninyo si Ate Ana. Ana is, alam nating lahat ngayon, is a very career woman, very Wow. negosyante. Yeah. Pag nag-story po siya, hindi po yan on time. Oo. So kung nag-story siya na nasa KL siya, nasa Singapore siya, pwedeng a week ago. Oo. Hindi alam ko, hindi ka on time. Never. Never ako naging on time mag-post. Ako usually minsan on the dot. Usually kapag makita mo nag-grabe ako mag-post, usually nasa bahay lang ako niyan or dumating ka na. nag-aantay. Oo, ganon. Kaya minsan pag nakita ko na nag-story ka, ita-chat kita kasi alam ko na sa bahay ka na. Nagets mo na rin yun, no? Na kita. Oo. Oo. Kapag nagsa-story ako ngayon, nag-i-invite si Hakim kasi alam niya nasa Quezon City ka na. Oo. Dalawa lang yan. It's either nasa QC ka or nasa Marawi ka. Marawi. Oo. Ibig sabihin, you are the comfort of your own home. Yes. Kasi po pag nasa labas yan, hindi yan nagsa-story kasi Hindi busy. talaga, oo. Oo. So, yun yung kumaga parang Kaya minsan. ang reason doon guys is hindi ako na-hurt kung hindi niyo ako ini-invite. Kasi hindi naman na talaga namin malaman. Kaya minsan pag in-invite ka, kailangan ahead of time. Ahead of time. Alhamdulillah, my friends, alam na nila yan. Yes, oo. So, Kasi okay na. sometimes naman, Nagkaroon na ako ng license. ng license sa mga Yes, kaibigan natin. alhamdulillah. Oo. Kasi we have to be honest, ang mga kaibigan, ang dami na pong married at may mga anak, may mga barkada na po kaming 5, 4, 3. Yes. Hakim, lumalabas Oo. na naman yung edad mo. Hindi, kasi explain natin sa kanila. Sa amin po, may mga kinakasal po ng 16, 17, 18. Kaya meron na high school pa lang kami kinasal na Oo. sila. Kaya ano. At saka ngayon, Oo. sa panahon ngayon, at my age, at 25, Gusto ko yan, Hakim. 1 year lang yung gap natin. I'm 24. akala ko 26. Younger. Oo. Yung 18 yung editor natin. Ano na? 16. 16. Ay, hindi. Baka sabihin nila child labor na ginagawa. 18 na lang. 18 na lang. Oo. Di ba parang, Oo. we have to understand na ang dami ng social obligations na sa ating mga Maranao na sometimes it's hard to keep up. Sobra. Buti na lang may license na ako. It's hard to keep up na kaya din minsan maiintindihan mo na yung married couple, dinidivide na nila yung task. But there's a challenge again to that. Ano yun? Kasi sa ating mga Maranao, we only recognize the presence of the woman. What do you mean? Example, many Maranao will agree on this. Pagtibaw, pag husband and wife ang dumating, good. Okay. I know where you're going. Pag wife ang dumating, Yes. wala si husband, still good. Oo. Pero pag si husband nang ang dumating, Hala. asan yung asawa mo? parang may thought na, hindi kami nire-recognize ng asawa mo. Ang fair sa amin. Kasi kayong What do you think is the reason? Kasi ang babae kasi is siya ang face of the family. Ang lalaki ang haligi, ang lalaki ang naghahanap ng pera, kasagara, pero ngayon ang dami ng mayayamang mga babae. Pero the social face of the family is the woman. Ang nagkikerry ng itsura ng bango at amoy ng pamilya is ang babae. Kaya nga 'di ba minsan, no matter how great looking the guy is, naka-polo ng Lacoste, naka-Rolex, naka-belt ng Louis Vuitton, naka-sapatos ng Hermes, pero ang asawa hindi presentable tingnan. Isipin na hindi good family ito. Hindi ka good provider na husband. Kahit din na sobrang simple yung lalaki. Pero kapag yung babae naman yung may isip yan talaga nila na provider ang lalaki. Inaalagaan siya ng it reflects. Reflects. Guys, kung gusto nyong iangat yung self nyo, iangat nyo rin yung asawa nyo. Minsan nga nagkakaroon pa nga ng issue pag hindi dumadating yung babae eh. Papansin ko yan. Tapos makikita mo sa kusina, doon na kasi kita mo kasi kami po sa amin talaga po sa Maranao, we love to entertain within our own home. So, let's say for example, again, going back doon sa Tibaw, sa Lamay, tawag dito, mapapansin mo yung mga lalaki na sa labas. Oo. Nasa Lahat labas ng babae lang yung nasa loob. Tama. And alam mo rin bakit big deal? Bakit babae yung hinahanap? Kasi ang naglilista sa utak kung sino yung mga dumating, yung babae. Hindi naman yung lalaki eh. So, pag hindi dumating yung babae, wala sa listahan yung family niya kasi ang nagbibilang na sa loob.
Parang wala din akong alam na parang mga lalaki sa atin na nagme-mental tally kung Count. nagme-mental count na hindi dumating si Pagkatapos niya, ganito. tatanong yung husband, nakita mo si ganito? Kahit na nakita niya, kausapan niya kanina. Hindi ko napansin. Pero yung nakausap niya kanina. Oo. Hindi nagtatali ng social obligation ang husband most of the time. But it's the wife. Ang laki din ng responsibility ng women sa atin, no? Alam mo ba, marami akong kakilalang mga babae na who got married, na who didn't even know how to cook. Ang kwan pa nila na sabi pa sa akin nung isa, alam naman ng asawa ko na pinakasalan niya ako, hindi ako marunong magluto. Alam naman niya yan. Pero later on, gumagaling magluto. Oo. You know why? Not because of the husband. It's because naramdaman niya yung pressure ng social obligation na kailangan niyang magluto. Yes. Na pag may darating na bisita, kailangan niyang magluto. Oo. Pag may pupuntahan siyang bisita, kailangan niya magluto. Yes. Tama. Nakita mo yun, na-observe mo yun. So, doon mo makukuha na grabe yung intensity ng support. Now, saan ba nag-start din ang lahat? Yan na nakikita. Nag-start, kumbaga, ito kasi yan yung mga nangyayari na hindi mo masyado nakikita. Kasi within the confine of the house, ganyan. Pero ano ba yung aesthetic na nakikita mo na number one, out loud support? The tarpaulin. Ang tarpaulin culture po The namin. tarpaulin culture. Meron po kaming tarpaulin culture sa Marawi. Grabe karami ang tarpaulin to the point na sabi ko nga kung magiging politician man ako, magkakaroon na ako ng ng batas. Ng batas. na i-regulate yung Kasi mga tarpaulin sa atin. Tarpaulin. Walang regulation. Ultimo po siguro yung kung pwede na pumasa ng driving school. Nagagawa namin ng tarpaulin. Pati yung nag-graduate, lagi yung may But pa-tarpaulin. before tarpaulin, ano ang meron? Streamer. Streamer. Oh my! Or banner. Streamer, Kasi dati po, wala pang tarpaulin. Hindi pa high-tech ang Pilipinas. Magkaroon kaya ako ng business, LED board. Nagsistart ng LED. Dumadami LED na board rin ng na mga ako sa LED Marawi. board. Di ba Oo. sa Balui, may malaking LED na doon. Para doon na sa magpapa-shoutout Suti, lahat yung food park, may mga LED board maglagay na. ako doon sa namin. Sa highway ninyo. Yun na lang sa amin. Para ako rin sa highway namin sa Mapandi. Sorry guys, yun, Maranaw talaga. Negosyante. See? Yun lang na pinag-isipan Kaya po, pa ng nung panahon negosyo. namin, bago nagkaroon ng tarpaulin, streamer. Bawat kanto, streamer po, para siyang banner na malaking tela. Tapos City of sinusulat. Tarpaulin talagang Marawi. Paint yun natin. Paint. Tapos sa lahat ng street, makikita mo yan. Nung nauso yung tarpaulin, tinanggal. Wala ng streamer. Tarpaulin na. May kwento na during the time of President Fidel V. Ramos, hindi pa po ako pinapanganak noon. Okay. Narinig ko lang. Nung bumisita daw siya sa Marawi, sabi niya, I am now in the land of Alhamdulillah and congratulations. Kasi lagi pong panimula sa mga tarpaulin, Alhamdulillah and congratulations. Guys, gano'ng kalala? Like for example, pumasa si Hakim sa pagka-attorney, makakahanap ka po ng let's say 20 tarpaulin. More than. Mula po Iligan City hanggang Marawi, entrance ng Marawi. Hanggang doon sa province nila. Tad yan ang mukha ni Hakim. Hanggang sa munisipyo nila, tad yan ang mukha. Kasi pride mukha ng ni Hakim family. na. At hindi po, again, i-explain natin, hindi po yung pumasa ang nagpapagawa ng tarpaulin. Hindi po, yung family. Yung mga family. Pati yung kaibigan. Kaya makikita mo dyan, Alhamdulillah and congratulations to the newly passed certified public accountant. Attorney, to sa baba, compliments. May compliments. Minsan pa nga ngayon. Auntie and uncle and auntie. Meron pang compliments na nandun din yung picture ng nag-compliment. Nag-compliment. Yes. Ganon kalala. So, kaya po umaabot ng hundreds of tarpaulin yan. Sa Marawi. Dahil sa dami ng pamilya mong proud sa iyo. At paano mo malalaman kung gaano ka proud sa iyo ang family mo? Sa size nung tarpaulin.
Oo. Minsan sobrang laki. Billboard. Kung pwede billboard oo. level na. Feeling ko siguro kung tayo yung may mga billboard sa Marawi, puro yun mga billboard ng alhamdulillah and congratulations. Kung dito po sa Metro Manila, ang mga billboard, mga business ads, sa amin po, ang mga billboard doon, baka mga puro mga alhamdulillah and congratulations. Yung Kasi nga, newly appointed secretary ng ganito, yes, mga ganyan. regional director, lahat yan, may the new tarpaulin. provincial director, the hindi new lang isa. city assessor, treasurer, lahat. The newly passed civil service exam. Pero hindi yes. Ginagawan tama, pa yan. Oo. So, part ng hospitality ng Maranao, yung pagiging proud. Proud, oo. 'Di ba? Pagiging proud sa iyo nung pag-anak mo. Pasok din po yan sa Maratabat. Honor. Yes, honor. Proud. Pride. We proud. honor our families. Yes. Especially na parang, kasi po, kami po sa amin po sa Maranao, we have to admit it. The only recognized course yes. ng matatanda is ititiway, attorney, inger, engineer, kapa, CPA. Yes. Medyo na-pressure ako. Dra. Doktora. Doctor. Doctor. Yan po yung mga recognized. Pag wala ka po dyan sa 5 kategoring yan, hindi ka nakatapos. bababa na yung dore mo ng minimum ng baba na ng 1M, ha? Yun lang yung parang... Ulitin natin yung mga acronym, ate. Number 1, ititiway. Attorney. Number 2, inger. Engineer. Number 3, kapa. CPA. Number 4, dra. Doktora. And number 5, drr. Doctor. Yan po yung laging makikita mo na proud ang family. Yan lang yung course ng Maranao. Yan lang po yung alam na course ng Maranao. Oo. Bata pa lang nakakita na may hawak na stethoscope. Doktor yan. Paglaki nito na doktor. Kapag pawalo, laging nakikipagtalo. Attorney. Pagpawalo, ibig sabihin, pilosopo. Oo. Makalay ni nabugod. Attorney. Yun lang paglaki talaga. nito, attorney. Always. Yun lang yung course. Diba? Pag nakita na mahilig mag-drawing, engineer, architect, engineer. May dalang mga baku, mga pala, engineer. Engineer, oo. Diba? Magaling sa math, CPA. CPA. Mapasang ika-kwinta, magaling mag-kwinta. Oo. Yan yung mga recognized. Yan lang yung course na nag-exist sa mga Maranao. Nag-exist sa mga Maranao. Although ngayon medyo paano na, alhamdulillah, sa generation namin, yes. pawala na yan, pero you can't take that out. Hanggang ngayon din naman. Oo. Na parang pag-attorney ka na, you are being glorified at the highest level. Yes, attorney, doktora. Doktora ka, nag-uupira yan ng puso. Lalo na kapag may yan. specialty na. Yung specialty mo na, di ba? Oo. So, tawag dito, and para sa akin, it's not a bad thing. Oh yeah. Ako, yung mga pinsan ko na mga, alam, for sure sa atin ginagamit natin yan. Kapag kasama natin yung mga friends natin na attorney, pinapakilala talaga namin yan. Oh, this is my friend, attorney attorney ganito, ganyan. Kasi we are proud. True. Oh, nakuha na rin natin yun din. Oo. Pero alhamdulillah, in our generation naman, like pati yung mga parents na mga kaidaran na namin, wala na siya mga kaya pakialam siguro na, dyan. hindi ko alam kung good pressure or bad pressure. Pero sa akin, nagpapasalamat ako sa pressure. Kasi it made us who we are right now. Yes. Na kahit ano pong bato sa amin ng panahon at ng buhay, bumabangon kami. Especially din na alam mo yung batas, hindi ka rin mabasta-basta rin. True. Kasi alam naman na it's not new na may stereotype po sa amin. So minsan I know, kami dyan. Anong take mo sa, yun nga, dahil nga sa generation din natin na parang, ako nagpapasalamat ako na they were strict. Oo. And they were, alam mo yun, na we were built strong. Kasi minsan napapansin ko sa generation ngayon, sorry ha, I mean, konting palo lang, ipopost ka na, konting, I mean, again, hindi namin I mean, it's abuse. I mean, Yes. in this generation, the level of
of things that we've Konting ano lang sa, meron experienced. pang word abuse, gano'n, Wala mental sa atin abuse. yan Wala nung high sa school, atin elementary. yan. Babatuhin kami ng eraser. Wala sa Papakainin amin kami yun, ng oh. papakainin kami Papel. ng papel, ng chalk. Oo. Pagkatapos, feeling ko siguro kaya tayo matitibay kasi kailan mo nalaman ang word na depression? Ako ata college na. Oo, oo nga. Oo, College na. kailan mo ginamit ang word na depressed nung College elementary? na siguro. Kailan mo nagamit ang word Nung na high anxiety nung high school? Oo nga, no? Wala. Sabi nga nila, Totoo. para sa ating, sabi nga lang, ang anxiety, pag binigyan daw ng bonus yung kasambahay nila, anxiety. Kasi hindi naman natin talaga ginagamit yun nung time natin eh. So, tag Wala. dito, kasi ang bilis nating i-brush off yung pangyayari Masyado noon. rin tayong busy rin ata Oo. during our days. Pag napagalitan ka sa classroom, paglabas ninyo, okay na. Wala na. Wala na. Tapos na. Kalimutan na. Kalimutan na. Tinatawanan nyo pa nga Tinawanan minsan na. eh. Oo. Minsan nga, pag uwi mo pa ng bahay, narinig ko pinagalitan ka daw. Huh? Diba? Oo. Huh? Mm-mm. Kasi wala na. Pagalitan tayo ng nanay natin, sabihin lang, nakanga din. Na-experience mo na bang ibilad sa araw? Yes. Yes. Na-experience mo na bang Ay, sa amin ipasquat na hindi. may libro? Yes. Sa amin sa Marawi, kaya nga sobrang lamig sa amin, merong isang punishment sa amin na pinalabas kami nung teacher namin, pinatanggal yung jacket namin. That's punishment Yeah, enough. that's punishment sa amin sa ano, Pag sobrang especially lamig. sa amin sa DC, sobrang lamig. So pinalabas kami ng teacher namin na walang jacket. Recently, may nakita ko sa Facebook. Oo. Sinulat. Nag-rant is mother. Nag-rant. Tapos tinignan ko yung age ng mother. Mga millennial na rin Oo. naman. Pero ang rant niya was pinagpulot daw ng basura yung anak kasi Wow. late. Sabi niya, hindi ko naman po in-enroll yung anak ko dyan para maging basurero. Oh my Oo. gosh. Sa amin po, normal. Kami pa po yung sindikato. May dala na akong basura sa likod ng bag ko. O kasi sa DC, ang punishment sa amin, Pag lahat po late ng ka, taga DC marunong magparang. Magparang. Kahit sobrang arte pa niyan. Magbunot. Magbunot. In Tagalog, Yeah, magbunot sorry, magparang. Oo. ng Tapos yung campus namin, Bisaya, sobrang... Mangguday, sorry parang. kayo. Tapos yung campus namin, sobrang linis. So kapag sabihan sa amin na magpupulot kami ng basura, always yan, pupunta kami sa basura. True. Kukuha ng basura sa basurahan para kunwari may nahanap kaming basura, or ang punishment is hahanapin mo sa napakalaking field namin yung naiibang grass. Grass. Na ano mo yun? Oo. Na hinahanap namin Na yung kakaibang alam mo grass. pag late ako, ginagawa ko, yung basura sa bahay, dala-dala ko na. Para pagdating Alam mo na. Oo. Alam mo Tapos, one time, dala-dala kong basura. Hindi ko naman tinignan. That time, ang guidance counselor po namin, si Ma'am Jasmine. Shout out kay Ma'am Hi, Ma'am Jasmine Sulaiman. Jasmine. Naalala mo Oh, si yes, Ma'am? I love her. Sabi ni Ma'am, Hakim, bakit may mga ingredients ng pangluto? May nakakalat ba dito sa DC ng mga kikuman? Uy, hindi halal ang kikuman. Hindi. Toyo. Ang kikuman ang tawag kasi dito Ay, sa toyo. Okay. Sorry naman. Sa atin, dato Harang puti. pulis. Dato Dato puti. puti. Ay, tama. Silver swan. Tama. Nasanay Oo. kasi ako dito sa Maynila. Ang tawag nila sa Kikuman. toyo. Kikuman. Yes. Oo. So, kumaga parang yun yung mga panahon natin. Pero, di ba? Pero Mang Tomas, for sure, may mga nakakain sa atin ng Ay, Mang Tomas. hindi uso ang Mang Tomas sa atin sa Marawi. Meron before, Mang Before Tomas. ba? Oo. Maraming ganyan. Pero soon, we will dive into halal. Yes. No? Yung Para next naman na pag-usap- makatulong tayo. Oo. Actually, excited ako sa next episode. Actually, hindi pa gusto ni Hakim na gawin namin yung Pero gagawin para na sa namin. next episode. Pero Pinilit ko gagawin na lang siya. namin, oo. Kasi gusto ko nang gawin yun. Pero, Excited na ako. Did you enjoy this episode? Na-enjoy ko tong episode Oo. na to. So far sa mga topics natin, ito yung Na-engage tayo, no? baka siguro na Which is na-warm kahapon, out na kagabi natin. lang. Oo, actually sa car Kahapon lang lang namin to pinag-usapan. Pero Oo. diba, it really makes sense na the Maranao pride of hospitality Yes. is there. Yes. And whether we like it or not, may mga aspects na we're not proud of, but again, we understand. Ayan. Yeah. So,
Thank you, Ate Ana, no? Thank you, Isang Kuya oras na Hakim. ulit. Isang oras na? Yes! Hala, sorry Isang po, oras overtime. Na. Grabe, no? Ang bilis. Especially nga talaga Kawawa pag naman sobrang... yung editor natin. Pag Paano niya sobrang... ito i-edit? Kayang-kaya. Kaya niya yan. Bilib na bilib ako Bilib dyan. kami dyan. Oo. Kayang-kaya niya yan. Oo. Again, explain lang natin yung pinag-usapan natin kanina na hindi po namin pinapressure ang sarili namin para anong pag-uusapan namin kasi para sa amin hindi to trabaho. At saka itong podcast namin, hindi po kami na nakaupo dito na expert sa isang topic. Yes. Andito lang kami na magkwento ng kung ano na lang, kahit lahat na lang. And soon, we will invite yes. experts para naman kasi diba? kami, kwentuhan lang talaga to eh. Pero next time, like, kunwari sa halal certification, ano ba yung halal, yung mga gusto nyo matanong about sa mga duwaya, Islamic banking, mga ganyan, we will invite a professional for that. At na kung expert. ano pang ibang mga, pag nagkaroon na rin tayo ng mga guests yes. na pag-usapan natin yung siguro some of the things that we already talked about pero gusto nating magdala mas ng someone. malalim pa kasi hindi porket maranaw kami or ano, alam na namin kung ano yung halal. True. Yung paano yung process, sabay-sabay po tayong matututo sa upcoming episodes. Sa upcoming episodes. Kaya yan, maraming salamat. So, palakpakan naman po natin ulit ang ating mga sarili. Thank you very much. Ayan. So, isa na naman pong episode ang atin pong natapos ngayong araw. So, thank you very much. Muli. Ito ang, pa-follow na lang po sa personal account namin. Yes, and of course, our personal accounts will be popping here. Yes, and of course, my business, it's Tudong People PH. Everything that I am wearing, every hijab that I've wore in this podcast, lahat po yan galing sa Tudong People. Yes, and soon we will feature more about Tudong People. Yes, soon na yun. Soon. Ayan, so thank you very much po ulit. Ayan, no? So, isang thank episode you, na naman ang ating natapos. So, Alhamdulillah. Alhamdulillah. So, muli, ako po si Dato Kim. At ito po si Ana. And ito ang Kwentong Lahat na Lang. Bye-bye!